Hello, ako ulit, ang inyong Auntie Eileen. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, masyado ka bang maramdamin? Bawal ka dito sa abroad. Hindi, joke lang. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, bali ang pag-uusapan natin kung paano nga ba mapatatag ang iyong kalooban kung medyo mahina ka, lalo na sa mga homesick, sa mga ganyan, at sa ano. So, kasi guys, wala namang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang pag nasa ibang bansa kayo. Although may mga kaibigan din kayo na pwede nyong pagsabihan pagka medyo masama ang loob nyo or something, pero at the end of the day, sarili nyo lang din talaga yung makakatulong sa inyo. Kasi siguro pwede kayo mag-open up sa kanila, so pwede kayong ma-advisean via message or WhatsApp or minsan naman call, ganun. But physically, wala din talaga, sarili nyo lang, kasi syempre nasa bahay kayo na employer nyo. So ang advice ko lang sa inyo guys is tama din yun, i-open nyo din sa iba, wag nyong kimkimin sa sarili nyo, lalo na yung minsan na mapagalitan tayo ng mga amo. Normal talaga na nangyayari yan guys dito, kahit sa akin nangyari din yan. So, ang maganda na lang din siguro na gawin natin is ganito. Kasi guys, explain ko lang din sa inyo. Naiintindihan ko yung sitwasyon ninyo, or kasi ako din naman, napagdadaanan ko din naman yung kahit hanggang ngayon, pero hindi naman na talaga totally na paggagalitan or ano, kasi medyo matagal na ako sa kanila. Pero normal talaga din yon na magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan ng amo natin, na minsan parang, ay grabe naman, sobra naman, ganun talaga yung galit, ito lang naman yung nagawa ko, yung mga ganung case. So, ang ma-advise ko lang guys is, wag na lang tayo maging maramdamin. Kasi minsan, wag nating dibdibin yun. In short, wag nating dibdibin. Bali, kung for example, napagalitan tayo, hanggat natural yun, magiging emotional tayo, natural yun na dadamdamin natin, pero hanggat maaari, itatak natin sa utak natin, i-deadman na natin, bali pumasok sa kaliwang tenga, lumabas sa kanang tenga, hanggat maaari ibahin natin yung nasa isipan natin. Wag natin dibdibin na napagalitan tayo ngayon ng amo natin, tapos magmamaktol na tayo or nakasimangot na tayo the whole day. Wag natin gawin yun. At saka ang isipin natin, alisin na agad natin sa isipan natin yung inis, yung galit, or yung ganon. Or kung hindi man basta-bastang maaalis, tama rin yun na pwede nyo i-open up sa mga kaibigan nyo para mag-seek kayo ng advice. Tapos pero dapat maging selected din kayo sa mga kaibigan nyo guys, na mapagsasabihan nyo ng mga ganong bagay na tingin nyo naman nabibigyan din kayo ng magandang advice, ng good advice. Hindi yung bad na, mga employer na yan, bla 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 bla. Yun, kasi guys, isipin din natin minsan na may mga employer din naman talaga na kasi iba-iba tayo ng ugali. Syempre, ano din naman natin, na kung may mali din naman tayo, natin, nagkamali din naman tayo, hindi man tayo pagpagalitan ng walang rason, diba? Tsaka, minsan, may mga problema din kasi sila sa mga sarili nila na minsan siguro hindi na rin nila kayang, minsan, kontrolin, or minsan na ano na rin nila sa atin, pero isipin din natin na kung paano tayo nag-a-adjust tayo, na pakisamahan sila, ganun din sila sa atin, kasi mag-ano lang tayo sa isang bahay kumbaga, unawain din natin yung situation nila. Minsan mga pagod din yun sa trabaho, mga ganun, stress din yun, na alam natin na physically, mentally, at saka emotionally. So same as sa atin din, ganun. So unawain na lang natin, wag na lang natin intindihin. Kasi guys, once na in-stuck mo sa isip mo yan, na kung ano kasi sinasabi ng isip natin, malaking epekto yan sa nararamdaman natin. Katulad na minsan, pag bayan, naiinis ako, ganyan. So, ano bang magiging output nun? Pag naiinis ka, syempre yung trabaho mo, hindi mo na magagawa ng maayos, di ba? So, minsan ang ginagawa ko, tsaka wag kayong sasagot sa employer nyo. Kasi kahit anong mangyari, yung iba siguro, bakit din ako mag-reason out, tama naman ako. Guys, lagi nating ilagay sa isipan natin na wala tayo sa sarili nating bansa. Kahit anong mangyari, amo at amo pa rin natin sila. Sila ang nagpapasahod sa atin, sila ang tawag dito, sila ang kumbaga may right sa atin. Although, i-explain natin yung side natin, pero huwag yung sasagot na pabalang, yung parang ganun. Kasi guys, una sa lahat, pagka
isipin natin na sila nagpapasahod sa atin, although binabalikan natin naman ng service natin, pero pagka in case ba na may mangyaring sino ang mas mawawalan, di ba tayo? Kasi sila anytime makakakuha naman ng helper yan, paano tayo makakakuha din ba agad tayo ng amo ng ganun kadali? Kasi dito guys sa amin sa Singapore, mahirap ka lipat ng iba o makatransfer ka o makahanap ka ng ibang amo kung yung dating employer mo hindi ka bibigyan ng release paper. Oo, walang termination dito, pero may send back dito guys. So sayang naman yung effort mo na nakailang buwan ka na, tapos biglang dahil nga hindi kayo nagkag-anuhan ng amo nyo, biglang kang pauwi ng Pinas, di ba? Mag-a-apply ka ulit another deduction. So yung mga ganong process na kung may mga maliit lang naman na kaya pa naman solusyonan, na lang, kung nagagalit kayo, naiinis kayo, ialisin nyo sa isip nyo yun, magtrabaho kayo, lang kayo, basta tahimik lang kayo. Kung masama ang loob nyo, huwag kayo magsasalita. Kasi minsan, pagka galit tayo, tapos nagsalita tayo, minsan kung ano kasi yung sinasabi ng utak natin, pag yun hindi natin iwasan lalabas sa bibig natin yun. At kapag nakapagsalita na tayo ng hindi maganda, hindi na natin mababawi yun guys. So minsan naman pagka kumalma ka naman na, so okay na kaso lang kung hindi ka kakalma or talagang hindi mo kukontrolin yung sarili mo, magsalita ka na magsalita na hindi rin maganda, tapos hindi kayo nagkaintindihan, tapos kumalma ka na later, maiisip mo, bakit ko sinabi yung ganung bagay? Hindi mo na may babawi kasi nailabas mo na, naisabi mo na. Unlike sa magsalita man yung employer nyo, ganun lang kayo, kung may sabihin mo kayo sa isip nyo na lang, wag na lang talaga i-voice out, tapos later on marirealize ng employer nyo na okay pala si ganito, hindi siya kumbaga sumagot-sagot sa akin or kahit ganun pala, marirealize nila yan kung medyo sobra naman din yung mga nila sa atin, yung ganun. So yun lang siguro yung ma-advise ko guys. Kaya pag nag-abroad kayo, yung pagiging tawag doon, yung ma-pride natin, yung mga natin na yung yung parang human rights ko, yung ganun. Hindi, wag natin isipin yung ganun. Basta pagka hindi maganda yung nararamdaman natin, iinis tayo, nyo agad, baliwalain nyo agad yun, tapos kayo, ibahin nyo kung ano yung nasa isip nyo, kasi minsan kung ano yung naiisip natin, yun yung nagiging result ng ginagawa natin. So yun, kaya ba't itrabaho natin maapektuhan, ganun. Kaya pagdating dito sa ibang bansa, hindi ka pwedeng maging maramdamin dito. Kailangan yung loob mo. So yun lang. Tsaka kasi the more na parang ianuhin mo yun, lalo sa mga homesick, yung ganun, the more na pakikiramdaman mo, tingnan mo pag na-homesick ka, syempre kung ano iniisip mo, yun din yung nararamdaman mo, yun din yung nagiging action mo. So ano nangyayari? Pag na-homesick ka, iiyak ka, tapos anong mangyayari? Malulungkot ka, de-depress ka, tapos pag halimbawa na-depress ka, tapos yung kilos mo, physically nakikita sa mukha mo, magaang mata mo, tapos hindi ka makakilos ng maayos, parang yung gagawin mo, kasi nga puro negative yung nararamdaman mo. Unlike sa halimbawa na homesick ka, nandiyan naman yung cellphone, pagtapos ng trabaho mo, kausapin mo sa Pinas, at least papaano matanong mo yung mga anak mo, tapos pagdating naman ng sweldo, kung ano yung pagdating ng sweldo, tapos mama ganito, thank you sa ganito, ganyan, pagkalma na bilhan mo na, buti na lang nakapag-abroad pala ako, yung babaguhin mo yung pag-isip mo, yung buti na lang pala nag-abroad ako, kasi kung hindi ko nabibigay ng mas maganda yung parang future yung anak mo, yung gano'n na nabibili ko ng gadgets na ganito, kung nasa Pinas kaya ako, yung parang iibahin mo yung ng pag-iisip mo, hindi yung parang puro negative na sige pagpupursigan ko pa para mas meron ka pang maibigay, lalo kung may mga anak ka, yung parang mo na buti na lang nag-abroad ako, yun yung ilagay nyo sa isip nyo. Kasi kung nasa Pinas ako, lang yung maibibigay ko sa anak ko, although ganun talagang kapag mas malaki yung sweldo mo, meron din ng kapalit na yung parang mawawala sa'yo, for example yung time na makasama sila, ganun. Pero okay lang din, kasi kahit papaano naman mas nabibigyan mo ng maayos na yung anak mo, future mo. So yun lang guys. Bye.